Welcome to Donmar TV News Channel. Nanatili pa rin tanggal itong si Energy Secretary Alfonso Cusi kahit pa naitalaga itong Pangulo ng Partido Demokratiko Pilipino, Lakas ng Bayan o PDP laban. Sinabi ni Senator Aquilino Coco Pimentel III na siyang Executive Vice President na patuloy pa rin nakatiwalag itong si Cusi sa mata ng National Headquarters ng naturang partido. Nanindigan din ang senador na ang paghalal ng bagong party officials ay hindi otorisado at hindi maapektuhan ang PDP laban structure. Nauna nang tinanggal sa pwesto itong si Cusi bilang Vice Chairman at si Melvin Matibag bilang Deputy Secretary General dahil sa mga paglabag umano sa konstitusyon ng kanilang partido. Naniniwala naman si Albay 1st District Representative Edsel Lagman na may ibang intensyon si Pangulong Rodrigo Duterte kaya balak nitong tumakbo sa pagka-vice presidente sa 2022 elections. Sinabi nito na ang tunay na intensyon nito ay para maging successor president. Alaman niya ng Pangulo na walang immunity ang vice presidente laban sa anumang kaso. Isaanyang malinaw na panluloko ang alibay ng Pangulo na makakuha ito ng immunity mula pagtakbo sa pagka-vice presidente. Nauna nang sinabi ng Pangulo na isang panakot lamang sa mga kritiko nito ang pagtakbo nito sa pagka-vice presidente sa bansa. At nitong pinakahuli ay kaya ito tumakbo o tatakbo sa pagka-vice presidente matapos na pagbantaan siya ng mga kritiko na siya ay kakasuhan. Binuksan ng Department of Environment and Natural Resources o DENR nitong linggo, Hulyo 18, yung unang bahagi ng artificial white sand ng Manila Bay dyan sa Ross Boulevard sa lungsod ng Maynila. Ayon sa DNR na bukas lamang ito ng hanggang Hulyo 20 at maaaring makapasok lamang mula alas 9 hanggang alas 11 ng umaga at alas 3 ng hapon hanggang alas 5 ng hapon. Papayagan lamang ang 120 katao at hanggang 5 minuto lamang na maaaring manatili sa naturang lugar. Papahintulutan naman yung mga minor de edad na mayroong kasamang nakakatanda. Ganon din yung mga senior citizens. Mahigpit naman ang pagpapairal ng pagbabawal doon sa pagdadala ng anumang alagang hayop at bawal din yung pagdadala ng pagkain, pag-inom at yung pagkuha ng dolomite sand. Pinagbabawal din mga kabombo, mga Kastar Nation ng DNR ang paliligo sa Manila Bay dahil hindi pa nito narating ang tamang level ng fecal coliform na may tinatakdang level ho dito. Kaya may mga marshals na aalalay at pagsusuotin ng mask yung mga tao at gayon din yung face shield. Required pa rin ho yan sa pamamasyal sa naturang bahagi ng Manila Bay at pairalin din ang physical distancing. Binisita ni dating presidente at ngayon Presidential Advisor for Clark Programs and Projects, Gloria Macapagal-Arroyo, kasama si Pampanga Vice Governor Lilia Nanay Pineda, ang Clark International Airport New Passenger Terminal. Tapos na ang exterior ng bagong terminal habang nasa 80% na ang interior completion nito. Ayon sa Luzon International Premier Airport Development o LIPAD Corporation ng Clark International Airport, kailangan ding sumailalim sa testing and commissioning ang airport para sa operational readiness and airport transition bago ito makapagbukas. Samantala, pinag-aaralan na rin ang paglatag ng DOTR ng map route alignment para sa North-South Commuter Railway Extension Project na magdurugtong sa Clark Underground Station. Oras na makumpleto, aabot na sa 12.2 milyong pasahero ang kayang maserbisyuhan ng Clark International Airport kumpara sa dating bilang na 4.2 milyong pasahero lamang kada taon. Nakikitang malaking tulong ito para sa kaginhawaan ng mga pasahero at sa long-term economic benefit ng bansa, lalo na ngayong may pandemya. Muling sisigla ang turismo at may bigay na dagdag trabaho. At iba pang oportunidad para sa ating mga kababayan sa Pampanga at sa buong Central Luzon. Inaasahang matatapos ang konstruksyon at magiging fully operational na ang bagong world-class passenger terminal ng Clark International Airport sa fourth quarter ng taong 2021. Ako po ay nasa loob ng bagong-bago at modernong Clark International Airport Terminal 2. No, kung saan mamaya po, pangungunahan po ni President Rodrigo Roa Duterte
Kasama po si DOTR Secretary Arto Gade, si BCDA President and CEO Vince Dizon, at pati ang Lipad President na si Ms. Biang, yung final inspection nitong Clark International Airport New Passenger Terminal Building. Napakalaki at napakaganda, very modern. Ayan, no? Ayan. Alam niyo po, isang trivia, yung mga kahoy daw na ginamit dyan sa may... Sige, papakita ko po sa inyo for a while. Ayan. Yung mga kahoy na ginamit dyan sa may bubungan, yan po ay nanggaling pa sa Austria. Ayan. At yung mga curve, yan na nakikita nyo. Andali ha. Inspired po yan ng Mount Arayat. Kasi po ang Clark International Airport ay nandito po located sa lalawigan ng Pampanga, kung saan kitang-kita po yung Mount Arayat at yung mountain ranges po ng Zambales. So napakaganda. Ang gumawa po nito, ang nag-construct po ng airport ay yung Megawide, GMR Megawide. Ayan. Ito lang, pakita ko po sa inyo. Kung nakikita nyo, napakaraming mga ganito, yung mga kiosk. Ayan. Lapitan po natin. Okay. Ito po. Yan o, nakikita nyo. Alam nyo, itong Clark International Airport New Passenger Terminal Building, it offers so many unique features. Number one is yung self-check-in. Can either be passengers or yung mga baggage natin. Ayan o, nakikita nyo may mga self-bag drop. No? It minimizes contact. Ayan o. Ang sabi po dito, kapag naglagay ka ng bagahe at sobra dun sa prescribed weight or load, hindi niya tatanggapin. So talagang ibabalik. So kailangan talaga sakto yung bagahe na dala mo. Or dapat mas magaan. Ayan. Dito po ini-scan yung boarding pass. So napakaganda. Ayan o. Kita nyo o. Ang sabi pa po sa amin ni kahapon po kasi nagpunta dito si Secretary Tugade for an inspection prior to today. Kasi nga po, para makita niya personal kung ano yung mga development at kung meron bang mga areas na kailangan pang ayusin to get this terminal ready before the inspection of President Duterte. At alam niyo, pinakita sa kanya yung mga furniture. Hanapin ko nga yung mga furniture. But anyway, yung mga furniture na nandito, ginawa daw po yun, proudly gawa ng mga Kapampangan. At dito talaga na nabili sa Pampanga.